Ito, pag-usapan po natin, naninilikado nga ba ang ating presidente na si PBBM dahil mayroon pong hakbang na gagawin sa kanya? Pag-usapan po natin. Yo guys, what's up? Muli ito nagbabalik dito sa ating YouTube channel para na naman po sa panibago nating pag-uusapan. Kamusta po kayo mga kababayan, mga solid sangkay na nanonood ngayon? Kamusta po ang inyong salubong ng bagong taon? Okay, pag-usapan po natin itong si Pangulong Bongbong Marcos kasi mukhang may gagawa po ng hakbang laban po sa kanya. No? At ano kaya itong gagawin sa kanya? Naninilikado ba siya o ano? Pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Padami po tayo ng padami dito sa YouTube. Kaya naman, ano pang hinihintay ninyo, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito na nga mga sangka. Ito yung balita kasi. Ayon sa report, ayan, PBBM gigisahin sa 243 billion pork barrel. Ayan, ito po yung ano ba ang gagawin nila dyan? Paano ba gigisahin mga sangkay? Ito, tingnan po natin. Kasi alam nyo, mainit po talaga ngayon itong usapin sa national budget, usapin sa mga korupsyon na ito. Mga sangkay, at hindi rin po natin masisi kasi dahil po sa inilantad ni Pangulong Bongbong Marcos na korupsyon sa Pilipinas na malala na. Matagal na pong panahon na nangyayari. Pero, sa kabila po nito, mukhang tatamaan din po siya mga sangkay dahil po dito sa mga nagbabantay di umano sa kaperahan ng Republika ng Pilipinas. Kinalampag ng People's Budget Coalition or PBC si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gamitin ang veto power niya para tapyasin ang 243 billion unprogrammed funds mula sa 6.79 trillion budget. O ayan, mga sangkay. Kasi ito daw po ang magiging national budget for 2026. Itong 6.79 trillion. So, sabi dito, kailangan tapyasin. I-veto niya, ibasura niya itong sinasabing 243 billion na unprogrammed funds. So, anong mangyayari kapag hindi niya veto yan? Tingin ko naman i-veto niya yan eh. Or depende sa kanya, mga sangkay. Kasi di ba, last 2025, may mga veneto po siya na mga budget na nakita niyang walang patutunguhan, no? Itinuturing ng mga kritiko ang naturang halaga na ipinasok sa unprogrammed funds bilang presidential pork barrel na paglabag sa constitutional spending limits. Alam niyo mga sangkay, kung sa totoo lang, mas maigi talaga na i-blockchain na po yung national budget para wala nang tanong, para wala nang ganitong klaseng mga issue kasi yung iba ginagamit po itong propaganda, black propaganda laban po sa mga kalaban nila sa politika. So mas maganda para po wala nang agam-agam yung taong bayan, pati po yung mga kalaban, i-blockchain na po lahat. 'Di ba? Just imagine mga sangkay kung naka-blockchain na po yung pera ng taong bayan mula po sa national budget. Lahat makikita na. Ultimo mga materials na mga proyekto, makikita na po doon. At kung ano ang ginagawa ng mga politiko pagdating sa pera ng taong bayan, makikita na po doon. Kahit tricycle driver ay pwede niyang makuha ang information. Ganyan po kaganda. Para mawala na po itong agam-agam mga sangkay, di ba? Ayon sa report, matatandaang inaprubahan ng Bicameral Conference Committee at niratipika na rin ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang panukalang 6.79 trillion national budget para ngayong taon, this year, mga sangkay. Hinihintay na lang na pirmahan ito ni Pangulong Marcos. At tayo naman po sa presidente natin, mga sangkay, di ba?
hindi po siya magbabakasyon dahil pinag-aaralan niya itong national budget ngayon. Ito naman natin Pangulo, mga sanggay, masasabi ko lang, talaga nga namang first time po natin na nagkaroon ng presidente na ano sa mga kurap. Ano ba tawag dyan, mga sangkay? Medyo may pagka-critical laban po sa mga kurap. Kaya nga po, humantong po tayo sa issue ng korupsyon sa Pilipinas na ganun na po kalala. Kasi siya po yung nagbisto. Di po ba, mga sangkay? Kung wala si BBM, sa tingin nyo, malalaan man po yun ng taong bayan? Hindi. Kung wala si BBM, hindi po malalaman ng mga Pilipino yun. Ngayon nga, mga sangkay, alam na po natin dahil kay BBM, di ba? Hindi malalaman ng taong bayan yung sistema ng korupsyon, kung paano ginagawa yan ng mga buhaya kung hindi nagsalita ang presidente. Sa panayam sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, iginiit ni PBC co-convenor AJ Montesa na walang safeguards at transparency para sa public accountability ang ganitong standby funds. Yan ang sinasabi ko Dapat mag-ano na lang. I-blockchain na po ito na mabilisan lang siya ganun Wala nang agam-agam. Sentro ng kontrobersiya yung kung ang nasabing alokasyon ay paglabag sa Section 25, Article 6 ng 1987 Constitution na ay pinagbabawal sa Kongreso na magpasa ng budget na higit pa sa orihinal na rekomendasyon ng Pangulo. Ayon po dito kay Montesa, mga sangkay, our recommendation right now is for the President to veto it. Wholesale itong unprogrammed appropriations. Kailangan muna i-resolve yung issue na ito. Mga sangkay, talagang binabantayan nila ngayon. Kailangan, okay din to mga sangkay. Ako kahit pro-government ako. Tama lang nabantayan ang budget. Kasi para naman po yan sa Pilipinas Hindi yan, yung iba kasi sa sobrang panatiko. Bakit kayo nangingialam sa presidente? Diba? Hindi naman po tama yun. Tama lang nabantayan kasi lahat po ng mga yan, tao din yan Sila BBM, tang iba pa dyan, matutokso, o kung ano man. Kung may nagbabantay, mga sangkay, kahit papaano, nagkakaroon po ng alinlangan yung mga korap. Lalong-lalo na po yung iba dyan, di ba? Mga nakapaligid kay BBM. Kasi, mahirap na lang magsalita. Ay, naku po. Lumakas ang panawagan ng grupo para i-veto ang unprogrammed funds kaugnay sa desisyon ng Supreme Court na ipinag-utos na ibalik ang 60 bilyong pondo ng Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth na inililipat sa National Treasury. Maging ang mga legal expert at ibang mambabatas tulad nila Representative Edgar Erice at ACT Teachers Representative Tino ay question din ang unprogrammed funds kasunod ng desisyon ng SC sa PhilHealth. Bagamat iginiit ng mga nagtutulak ng unprogrammed funds na mahalaga ito para sa contingency, binigyan diin naman ni Montesa na mayroon ng standby accounts tulad ng calamity at contingency funds. Ayan po mga sangkay. At ayon po sa babala dito, ito yung babala nila. Nagbabala si Erice na dadalhin sa Supreme Court ang issue ng unprogrammed funds kapag hindi nilusaw ng Malacanang ang probisyong ito sa 2026 national budget. Ayan, mga sangkay. Yan po yung gagawin nila kay PBBM o sa pera na ito ng mga sangkay kung sakasakali, na hindi daw po i-veto ng ating presidente. And up to now naman mga sangkay, di pa rin po pinipirmahan. So magkakaalaman pa rin po yan mga sangkay kung ano po ang mangyayari. But tingin ko mayroong mga i-veto dito. At tingnan natin kung kasama po ito mga sangkay. At ang nakikita naman po natin sa presidente natin, gusto niya pong malinis itong pondo ng gobyerno na inilalabas. Siya lamang po ang gumawa niyan mga sangkay kasi yung iba, basta pirma na lang okay na. Tapos na. 'Di ba?
Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Ano ang inyong masasabi tungkol po dito sa kanilang pagbabanta laban kay PBBM? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.